Nga ginigiliw kong kapatid kay Kristo, sa Ebanghelyong ating nabasa ngayon, ay ating narinig si Jesus na nagsasabi sa atin ng kahalagahan ng pagiging handa. No? Siguro may mga Boy Scouts dito, kasama natin, di ba, ang motto ng Boy Scouts ay be prepared always, no? Maging handa sa lahat ng oras. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang panahon na tayo'y maghaharap kay Kristo. No? Alam naman natin, lahat tayo dadating doon, no? Sa kamatayan. Kaya hindi natin alam kung kailan. Sabi nga nila, kung may isang bagay na pinakasigurado sa buhay, yan ay ang kamatayan. Pero hindi ang pinakahindi sigurado ay ang oras ng kamatayan. Kaya ang kahalagahan ng pagiging handa sa lahat ng oras. Kung alam natin, no, kung nasa isip lang natin palagi na may katapusan ng buhay na ito, siguro mag-iibang kulay ang ating ginagawa, ano? Ibang perspective, di ba? Yung mga santo, katulad ni Santa Teresa, halimbawa, lahat ng kanya, nung bata pa siya, sabi niya, madalas daw, kasama niya ang kanyang kapatid na lalaki, tinatanong nila, ano ito para sa buhay na walang hanggan, no? Kanilang ginagawa. Ibang, what is this for eternity? Ano ito? Lahat ng gagawin natin, kung ganyan ba ang magiging criterion, no? Ano ito para sa buhay na walang hanggan? Ano ang magiging value nito para sa buhay na walang hanggan? Yeah? Kung alam natin na dating ang oras na matatapos itong buhay na ito, may kamatayan at pagkatapos ng kamatayan ay may paghuhusga, di ba? Kaya pagkatapos ng paghuhusga, nandoon ang gantimpala. No? So, isipin natin, ano nga ba ito? Lahat ng nakakatuwa nga dahil dito ang dami ninyo sa gabi, araw-araw nagsisimba sa misa. Isa yan sa ating ginagawa bilang paghahanda. No? Be prepared at all times. Noong nag-aaral ako, naalala ko yung di ba, yung mga surprise quizzes na ganyan, yung mga surprise tests. Tayo din siguro marami hanggang ngayon, ewan ko lang ngayon kung meron pa niyan. Pero hindi sinasabi kung kailan mayroong test, mayroong quiz. Bigla na lang sabihin ng teacher, ng guro, o sige, course surprise test. Kasi kung ganyan, palagi kang nakahanda, nag-aaral. Sa buhay nating Kristiyano, hindi natin alam kung kailan dadating ang panahon na dumating yung matatawag natin surprise quizzes, surprise tests. Kaya kailangan, palagi tayong handa. Kaya panatilihin natin yung ating relasyon kay Kristo. Panatilihin nating matatag. Panatilihin nating malalim. Para kung dumating man ang oras ng paghaharap natin kay Kristo, well, handa tayo. Kaya nga, mayroong kasabihan yung poem na, sabi niya, I shall pass through this world but once. Anything that I could do, therefore any good thing I can do, let me do it now. Kung ano man ang aking kayang gawin ngayon na kagandahan, gagawin ko na. Hindi na ako mag-aantay ng bukas. Kung minsan, nagiging procrastinators tayo, no? Bukas na lang. Well, kung kailangan kong humingi ng tawad ngayon, hingan na ako ng tawad ngayon. Baka mamaya hindi na ako magising bukas. Kung kailangan kong sabihin, mahal ko, ang mahal ko sa buhay, sabihin ko na ngayon. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Kung alam ko na matatapos itong buhay na ito at palagi nasa isip ko yan, di iba ang pananaw ko sa buhay. Merong isang grupo ng mga pari, mga Benedictine monks na dati ang kanilang greeting sa isa't isa, memento mortis. Tandaan mo ang kamatayan. Kung sa atin pa, parang sabihin, mamamatay ka rin. Parang, hindi naman nakakatakot, kundi parang morbid. Kung tayo titingnan natin bilang tao, napaka-morbid naman na greeting yan. Mamamatay ka rin, ikaw din.
Pero hindi eh. Yan ang katotohanan, no? Matatapos itong buhay na ito. Kaya, kung alam ko matatapos itong buhay na ito, pagagalingin ko, gagawin ko ang pinakamagandang buhay ngayon. No? Meron noon ako nakita na sabi, sa sakristi, no, doong lugar kung saan nagbibihis ang mga pari. Sabi, nung seminarista pa lang ako, pagpasok ko sa isang sakristi, doon sa aming isang parokya, sabi, "O priest of Jesus Christ," sabi niya, "celebrate this Mass as if it were your first Mass, it was your last Mass, and as if it were your only Mass." Diba? Ipagdiwang mo, o pari ni Kristo, ipagdiwang mo ang misang ito, na parabagang ito ang pinakaunang-unang misa mo, na parabagang ito ang pinakahuling misa mo, at parabagang ito ang tanging misa mo. Well, maaari naman natin gawin yan sa buhay natin, no? Na isabuhay natin ang araw na ito, na parabagang unang-una na buhay natin. Paano kaya yon? O parabagang pinakahuling araw na. Paano kaya pag alam natin na yun na lang ang araw na natitira sa atin? Yeah. O isabuhay natin ang araw na ito na parabagang yun lang ang araw ng ating buhay. Paano kaya yun? Dahil alam natin, matatapos din. Kaya hilingin natin sa ating misang ipinagdiriwang ngayon na naway ating mapa-deepen ang ating relationship kay Jesus Christ, mapalalim at mapalakas. Kasi dating araw, nahaharapin natin siya, di ba? Kaya kung malakas na ngayon at malalim ang ating relasyon sa Kanya, ating pakikitungo sa Kanya, pag dumating yung definite encounter with Jesus, then hindi tayo matatakot. Kung isipin natin minsan nakakatakot mamatay, nakakatakot talaga. Hindi natin alam kung ano mayroon sa kabilang buhay. Pero alam natin, si Jesus nag-aantay sa atin sa kabila. Kaya palaging maging handa para kung dumating man ang araw na yon, okay lang. Di ba? Dumating man, alam natin dadating. Hindi lang natin alam kung kailan. Kung dumating man, malugod nating haharapin si Kristo ang ating buhay. At sabi sa unang pagbasa, siya ang ating kapayapaan.